Annyeong mga chingus! Gusto niyo po ba matuto magbasa ng Korean? Ang video to ay para sa inyo. Start po tayo sa vowels. Ito po ay A. Ito po ay E. I. O. U. Nagdagan pa po natin ng O and A. At ito po ay E. Ika-classify lang po natin siya. Ito po ay vertical strokes at isa naman po ay horizontal stroke. Pag vertical stroke po, pababa ang pagsulat at ang horizontal po. Kapag po vertical ang stroke, katabi po ng consonant ang vowel. Pag horizontal naman po, nasa ilalim po ang vowel. I-try na po natin siya sa isang example, chingu. Yan, consonant. Ito po ay letter N. Yung L na yan, letter N po yan. Yan, sulat po tayo. Mapapansin niyo po na yung horizontal stroke, nasa ilalim po siya ng letter N. At yung vertical stroke naman po, katabi niya po yung letter N. Ito po ay letter N. Itong nasa baba ay U. Ito po ay letter N ulit. At ito naman po ay A. Kapag binasa niyo po ay Nuna. Nuna or ate. In Korean. Congratulations po sa first word natin sa Hangul. And next example po natin. Ito po ay vertical po siya, kaya katabi niya po yung consonant. Ito po ay letter N, at ito naman po ay letter E. Ne. Ne. O kaya naman, yes sa Korean. Part 2 ng pagbabasa po natin ng Korean. So, punta tayo sa vowels number 2. Ito po, chingus ay A. Pag dinagdagan niyo po ng isang linya, magiging ya. Ito po ay E. Dagdagan ulit natin ng linya, magiging ye. O. Dagdagan ng isang linya, magiging yo. O. Dagdagan yo. Ito, U. Ganun po siya, chingus. Ito naman po ay A, magiging ye. Try po natin mag-recap ng ating mga vowels, chingus. Pag ganito pong itsura, ito po ay A. Ito pong pababa ay I. Favorite ko yan, madali lang tandaan. Ito pong next ay E. Ito pong susunod natin ay O. Kabaliktaran po siya ng A. Next po ay, ito madali lang din po, E. Parang ay E. Number 6 po natin ay O. Kabaliktaran niya po ay mauna yung horizontal bago yung vertical. U. At ang last po natin ay A. Next po, vowels number 2. Ito po ay Ya. Ito naman po ay tama po, Yo. The next po natin ay Yo. Next ay U. U Jesok. Number 5, ito po ay tama po, Ye. Number 6, ito po ay Yay. Part 3 ng ating Korean lesson. Lagi po na mauunang consonant susundan ng vowel. Pero paano po pag ganitong word ana? Mauuna po yung vowels kaysa consonant. So parang A, N, A. Mali po yung ganito, chingu. Dahil sabi po sa rule, mauna lagi ang consonant bago vowel. Ito po ay vowel. Kaya dito po papasok itong bilog na ito. Yan. Ito po ay NG or silent. Kapartner po ito lagi ng mga vowels. Kaya dyan po siya tatabi. Kaya magiging ganito po itsura niya. Ana. Yan po ang tama. Next na example na po tayo mga chingus. Lagi po natin tatandaan, consonant, then vowel. Ito po ang ating bagong consonant. Yan, yung square na yan ay letter M. Isulat na po natin yung example na word natin. Yan. Ito po ay letter I. Lagi po tatandaan, consonant muna bago vowel, kaya lalagyan itong bilog na to na silent. Ito naman po ay letter M, at ito po ay O. Pag pinagsama po natin, imu ay, ibig sabihin ay ant. Imunim. Yan, bagong Korean word na naman po tayo natutunan. Yun lang po, chingus. Bye! Annyeong mga chingus! Ito po ang part 4 ng ating Korean lesson. Panoorin niyo po yung part 1, 2, and 3 para mas madali po natin maintindihan itong part 4. Ito po ay N at M. Ito po yung bago nating consonant. Yan, S. And the next po is G and K. Iisa lang po sila dyan. Then next po ito ay letter R. Ito pong parang may sombrero ay H. At ito pong bilog na to ay NG or pag sa vowels, silent po siya.
Napag-aralan po natin last lessons ang positioning ng consonant and vowel. Ngayon po, level up na. Meron pang isang consonant. Pag nagsusulat po tayo sa Korean, per syllable po. Yan. Try po natin sa isang example. Ilagay lang po natin itong mga vowels natin na gagamitin. A and A. Then, sulat na po natin. Yan na. Yan. And then, i-identify na po natin sila isa-isa. Ito po ay letter S. And then, ito mo katabi niya ay letter A. And then, ito po ay letter yun, R. And then, ito po ay letter A po ulit. At ito pong bilog, consonant siya, kay NG. At ito ay H at yung vowel niya ay AE. Kapag binasa po natin, saranghe. Saranghe. Ganyan po isulat ang saranghe. Part 5 ng ating reading lesson. More examples po tayo ngayon mga chingus para mas mabilis natin ma-familiar yung mga iba't ibang characters ng Hangul. Yung mga ginagamit po nating vowels ay puro vertical, tulad po nitong O. Kaya katabi niya po lagi yung consonant. Ito po ay M and A. Medyo familiar na po yung square ng mga chingus, letter M po yun. Ito po ay Omma, Mama. Ganyan po isulat ang Mama. Next example po natin, ito po. Yan, lagi po natin itong naririnig. Vertical, A, kaya katabi niya si consonant. Then sa baba is N. N, ito po ay Yo, Y-E-O. And ito po ay NG, bilog. Kaya pag binasa po natin, Anyong. Anyong mga chingus. Next na example na po tayo mga chingus. Ito po, medyo mahaba-haba ng konti. Pero kaya natin to. Yan, basahin po natin to kasi lagi natin itong naririnig. Then, identify na po natin isa-isa yung mga letters. A at N. Lagi po natin nababasa itong N. Ito naman po ay vowels na Y, E, O, N, G. Bilog, NG. Ito po ay may sombrero, H. Ito po ang vowel na ito ay A. Ito po ay S. Then, ito po ay E. And then, ito po ay Yo. Kapag binasa po natin ay Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ganun po basahin ang Annyeonghaseyo.